من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ito ang pagsasalin sa wikang Tagalog ng payo na naibigay sa atin ng ating mabutihing Sheikh Dr. Arafat Al-Muhammadi حفظه. ففي هذه الدقائق المعدودة نتوجه بكلمة إلى إخواننا طلبة العلم في بلاد الفلبين. فهذه النصيحة موجهة لإخوتنا في هذه البلاد، وهي عبارة عن كليمة مختصرة نعلق فيها على حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. So sa mga oras na ito na limitado, ibibigay natin, papahayag natin ang konting payo tungo sa ating mga kapatid na nagsasaliksik ng kaalaman sa lugar ng Pilipinas, na kung saan ang payo na ito ay para sa kanila, sa kanilang lugar. Ang payo na ito na kung saan isang summarize na mga salita na magbibigay ng pagpapaliwanag tungo sa isang dakilang hadith mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang hadith na ito ay ang hadith na iulat ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Sa pinakamalapit ng kahulugan ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang isang alipin ay magsasalita ng isang salita na kung saan kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sinabi, subalit hindi niya alam na ang kanyang sinabi pala ay kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'uhu Allah biha darajat, at dahil doon itataas ang antas ng itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas sa paraiso. At ganun na din ang isang alipin na siya ay nakapagsabi ng isang salita na kung saan dahilan upang ikakagalit na Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi niya alam o wala siyang malay sa kanyang nabanggit, yahwi biha fi jahannam, dahilan upang siya ay ipasok na Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. هذا الحديث العظيم يبين عظم شأن اللسان. Ang hadith na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magbibigay liwanag sa atin tungo sa kalakihan ng antas ng ating dila. ويبين كذلك الآثار المترتبة على ما يصدر من هذا اللسان. At nabanggit din dito ang anumang mga nakaukol na mga kaparusahan na nagmumula sa ating mga dila, sawaun kana khairan aw sharran, kagaya na lamang kung ito ay mabuti o ito ay kasamaan. Fallisanu wa fil haqiqati ni'matun liman istakhdamahu fi ta'atillah. At ang ating mga dila sa katotohanan, ito ay biyaya sa sino man ang ginamit ito tungo sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu yaqul alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba nilikha namin kayo na meron kayong dalawang mata at meron kayong dila at meron kayong bibig. Idan hadhihi ni'matun an'ama Allah subhanahu wa ta'ala biha ala ibadihi. Kaya't ito ay biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Razaqahumullahu hadha lisan hatta yantiqu bihi wa yadhkurullah wa yaqra'u kitabahu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhaw 'anil munkar. Binayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dila upang tayo ay makapagsalita gamit ito at mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbasa ng kanyang aklat at mag-utos ng mga mabubuti at magbawal ng mga ipinagbabawal. Wa fihi minal manafi' asy-syai' al-kathir. At sa biyayang ito ang dila ay mayroong daladalang maraming kabutihan. Kadhalika aydan hadha al-hadith fihi anna al-kalam idza kana mimma yurdi Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha huwa al-marghub wal matlub. At ganun na din sa hadith na ito, katotohanan ang salita kapag ito ay nagdudulot ng kapag tayo ay nagsasalita na kung saan kinakalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yun ang hinihingi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shakka anna afdal al-kalami wa dhikrullah. At walang pagdududa ng pinakamainam na salita ay ang pag-alala sa Allah azza wa jal. Wa afdalu dhikr huwa la ilaha illallah wa tilawatil Quran. At ang pinakamainam na pag-alala sa Allah azza wa jal ay ang pagsabi ng la ilaha illallah at ang pagbabasa ng aklat na Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kabaliktaran at ang pinaka pangit naman na salita or pinaka masamang salita huwa syirku wal kufru billah. Ang pagsasagawa, pagtatambal sa Allah, mga salita na pagtatambal sa Allah at bilang pagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا في كتاب الله ضرب الله مثلين لكلمتين كلمة طيبة وكلمة خبيثة. At dahil dito sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagbigay ng halimbawa patungkol sa dalawang salita. Kalimatun tayyibah, isang mabuting salita, wa kalimatun khabitha, at salita na masama. Qala Allahu fil Quran, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah kashajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit itong kahulugan, hindi ba ninyo natatanaw kung papaano nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga halimbawa kagaya na lamang ng isang dalisay na salita, magandang salita, kagaya ng isang punong kahoy na dalisay rin. Malinis, dalisay na punong kahoy, asluha thabit, na kung saan ang kanyang pundasyon ay matatag. Wa far'uha fis sama, at ang kanyang mga sanga ay umaabot sa kalangitan. Thumma qala, wa mathalu kalimatin khabithatin, at halimbawa naman ng isang salita na masama ay kagaya ng kasyajaratin khabitha, ay kagaya na lang din ng isang masamang punong kahoy. Ijtuthat min fawqil ard, na kung saan nasa itaas, nakabunot ang kanyang puno sa itaas ng kalupaan. Ma laha min qarar, at ang punong ito ay walang katatagan. Idan al-insanu idha arafa haqiqata hadhihi an-ni'mah lahafadha 'alayha wa shakara Allah subhanahu wa ta'ala 'alayha. Kaya't kapag nalaman ng isang alipin ang katotohanan ng biyayang ito, tiyak na pangangalagaan niya ang biyayang ito at siya ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha al-lisan yantiqu wa yatakallamu wa yubayyin. At sa biyayang ito, sa dila na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay makakapagsalita, makakapagbigkas, at tayo ay makakapagpaliwanag. Yaqulu sidqa wa yaqulu al-khayra wa yaqul ma yanfa'u.
sasabihin niya ang katotohanan, magsasabi siya ng kabutihan, at magsasabi siya ng anuman ang makapagbibigay ng kapaki-pakinabang sa kanya. Fayati yawm al-qiyamati wa qad kutibat lahu min al-hasanat asy-syai' al-kathir. Darating sa kabilang buhay na kung saan naisulat na para sa kanya ang maraming kabutihan, wala siyama anna hadha al-lisan yantiqu aydan bimakarim al-akhlaq wala yatakallam illa bima yanfa'uhu wa yanfa'u man hawlahu. Lalong-lalo na kapag ang dila ay nagbabanggit ng mga mabubuting mga asal at hindi nagsasalita maliban na lamang sa mga bagay na magbibigay sa kanya ng kabutihan at magbibigay ng kabutihan sa sino man ang nasa kanyang paligid. وكذلك أيضا هذا الحديث فيه أن كل كلام يحبه الله فهو من رضوان الله. At sa hadith rin nating nabanggit, katotohanan ang lahat ng salita na kinakalugdan at gusto ng Allah, katotohanan ito ay kabilang sa mga bagay na kinakalugdan na Allah Azza wa Jal. Liannahu qal, la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah. Siya ay magbibigkas ng isang salita na kung saan kabilang sa kinakalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaw annaka qulta al-haq wa nasarta al-haq wa amarta bil ma'ruf fahada yakunu lahu al-jaza' al-a'zam. Kaya't kapag ikaw ay nagsalita ng katotohanan at tinulungan mo ang katotohanan gamit ang iyong dila at ikaw ay nag-utos ng kabutihan, katotohanan ito ay magiging dakilang kabutihan para sa iyo. O fil muqabil, at sa kabaliktaran nito, kullu kalamin yubghiduhu Allah fahuwa min sakhatih. At lahat naman ng salita na hindi kinakalugdan ng Allah, katotohanan ito ay kabilang sa mga bagay na ikakagalit ng dakilang Allah. وَقَدْ يَمُوتُ الْإِنسَانُ عَلَى كَلِمَةٍ وَقَدْ يَقُولُ كَلِمَةً وَاحِدَةً تُؤْذِي بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ. At maaaring mapawian ng buhay ang isang tao dahil sa isang salita. وَقَدْ يَمُوتُ الْإِنسَانُ عَلَى كَلِمَةٍ. Mamamatay ang isang tao na siya ay nakapagsabi ng isang salita lamang. Subalit ito ay magiging dahilan upang siya ay maparusahan sa impyerno ng dakilang Allah. Kama qala Allah, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. At katotohanan sila ay tiyak na nakapagsabi ng salitang kufur. Kufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. At sila ay hindi naniwala matapos nilang tinanggap ang Islam. فبحسب هذه الكلمة يكون الثواب ويكون العقاب. At magdedepende sa atin kung tayo ay mabibigyan ng biyaya o tayo ay mapaparusahan, magdedepende sa salitang ating binigkas. لأنك قد تقول كلمة واحدة وفي قلبك من الإخلاص والصدق. Bakit? Dahil maaring ikaw ay magsalita, magbigkas ng isang salita at nakita sa iyong puso ang tinatawag na ikhlas at pagiging totoo sa iyong sinabi. وهذه الكلمة موافقة للحق. At ang salita na iyong nabigkas ay alinsunod sa kung anuman ang tama. فيرفع الله سبحانه وتعالى شأنك بهذه الكلمة. Kaya't itataas na Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas dahil sa salitang iyong nabigkas. Wala siyama idha nasarta al-haq. At lalong-lalo na kapag ginamit mo ang iyong dila sa pagtulong sa katotohanan sa haq. فالناس بهذا اللسان يقولون الصدق والناس بهذا اللسان يقولون الكذب. At sa dila na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaring magbigkas ang mga tao ng katotohanan at maaari ding sila ay magsabi ng mga kasinungalingan. Lihada fi kitabillahi amarana bis-sidqi wa nahana 'anil kadhib. Kaya naman sa aklat ng Allah, inutusan tayo ng pagsabi ng katotohanan at pinagbawalan tayo tungo sa pagsisinungaling.
Sinabi na Allah sa banal na Quran, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib." At huwag kayong magsalita ng mga bagay na kung saan babanggitin lamang ng inyong mga dila ay mga kasinungalingan. Kagaya na lamang ng hada halalun wa hada haram. Sasabihin mo ito ay halal at ito ay haram. Litaftaru ala Allahil kadhib, upang ikaw ay magbigay ng kasinungalingan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا أيضا في قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. At sinabi rin Allah subhanahu wa ta'ala ويجعلون لله gagawin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ma yakrahun, ang anumang hindi nila gusto. Ito ay binibigay nila. Sinasabi na ito ay lillahi, ito ay para sa Allah. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبِ, at ang kanilang mga dila ay nagbibikas lamang ng kasinungalingan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, al-lisan min al-adat allati takunu sababan lil-kadhibi wa nashr al-kadhib. Kaya ang dila ay kabilang sa mga materialis, kabilang sa mga bagay upang maging dahilan ng kasinungalingan at pagpapalaganap ng kasinungalingan. Lianna ar-rajula qad yakdhibu al-kadhiba bilisanihi fatablughu al-afaq. Dahil ang isang tao, maaari siyang magsinungaling ng isang salita na kasinungalingan, subalit ito ay aabot sa buong mundo. Wa min asbabi adhabil qabr, at kabilang sa mga dahilan ng kaparusahan sa ating mga libingan, anna hadhihi al-kadhiba allati balagat al-afaq sababat fasadan 'azima. Dahil ang kasinungalingan na ating nabanggit at na kung saan lumaganap sa buong mundo, naging dahilan ng pagkaproblema, naging dahilan ng pagkalat, ng pagkawasak sa mundong ibabaw dahil lamang sa isang salita. Fakanat min asbabi adhabil qabr. Kaya't ito ay naging dahilan upang mapabilang ito sa mga dahilan ng isang tao ay mapaparusahan sa kanyang libingan. وهكذا أيضا يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله تراهم وجوههم مسودة. At ganun na rin sa kabilang buhay. Makikita ninyo yung mga taong nagsisinungaling at pinagsisinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita sila na ang kanilang mga mukha ay maiitim, madilim. Kama qala Allah, kagaya na nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. At sa kabilang buhay, makikita ninyo yaong mga taong nagsinungaling at pinagsinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang mga pagmumukha ay maiitim, madidilim. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Di ba ang impyerno ang hantungan ng mga taong nagmamayabang sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wan Nabiyyu alayhi salatu wassalam akhbara anna ashadda al-kadhib wal-kadhibu alayhi. الكذب على الدين الذي يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا فإنه يلج النار. At ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanggit na ang malalang kasinungalingan, pinakamabigat na kasinungalingan ay ang pagsisinungaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsisinungaling sa din na Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinasabi nila sila ay nagsasalita tungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasinungalingan. Katotohanan siya ay makakapasok sa impyerno na Allahu azza wa jal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sa malapit itong kahulugan, sino man ang magsinungaling sa akin, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito'y kanyang sinasadya, siya ay maninirahan sa kanyang upuan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala.
وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ. At sa isang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na sa isang tao na siya ay matawag na sinungalingan kapag binabanggit, sinasabi niya ang lahat ng kanyang naririnig. فَعَوِّدْ لِسَانَكَ عَلَى الصِّدْقِ وَعَمَلْ بِالصِّدْقِ. Kaya sanayin mo ang iyong dila sa katotohanan at ikaw ay gumawa na may pagiging totoo. وَقُلْ الصِّدْقَ فِي لِسَانِكَ وَفِي أَفْعَالِكَ وَفِي أَعْمَالِكَ. At sabihin mo ang katotohanan sa iyong dila, sa pamamagitan ng iyong dila at sa pamamagitan ng iyong mga gawain. وَهَكَذَا أَرَبِّ أَهْلَكَ وَأَوْلَادَكَ عَنِ الصِّدْقِ. At ganun na rin, disiplinahin mo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak sa pagiging totoo. فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهِ آفَاتٌ كَثِيرٌ. Dahil ang dila ay may napakaraming masasabi natin kung sa isang palay, maraming mga peste. Ganun na rin ang dila, marami itong mga kadilikaduhan ng ating dila. Walakin ashadda hadhihi al-afat al-kadhib. Subalit ang pinakamalalang problema sa ating dila ay ang pagsisinungaling. La siyama al-kadhib ala Allah wa ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na kapag ang pagsisinungaling na ito ay tungkol sa Allah at tungkol sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Fahunaka al-ghibah wan-namimah wa qawlu zur, ash-shirk wal-kufr wan-nifaq war-riya was-sum'ah. Meron din namang ghiba, ang panglilibak, an-namimah, pagchichismis, pagkakalat ng mga salita na walang katotohanan upang mag-away ang dalawang Muslim, ang pagsasabi ng masasama, ash-shirk, ang pagsasabi ng shirk at pagsasabi ng kufur, at ang tinatawag natin na nifaq, at pakitang tao at pagpaparinig sa mga tao. Kullu dhalika yasdur min al-lisan. Lahat ng yun ay nagmumula sa ating dila. Hada mahalluhu al-lisan. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa ating dila. Wa hadha al-hadith al-azim kama annahu akhbara anna al-'abd la yatakallamu bil kalima min ridwanillah. Kadhalika la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. La yulqi laha balan yahwi bihi hadal kalam fi jahannam. At ganun na rin, nabanggit natin ng isang alipin na siya ay nakapagsalita ng isang salita na kung saan kinakalugdan ng Allah. Ganun na rin ang isang alipin na siya ay nagsalita ng isang salita na hindi niya alam na ito pala ay kabilang sa ikakagalit na Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan upang siya ay makapasok sa impyerno na Allah azza wa jal. Idhan, هذا الحديث فيه التحذير من الكلام الخبيث. Kaya sa hadith na ito ay mayroong pagbabanta at pagbabawal sa mga salita na masasama. وقد أشرت إلى أن آفات اللسان كثيرة جدا ولو أننا تكلمنا عن كل آفة لاحتاج إلى محاضرة ومحاضرات. At kagaya ng nabanggit kanina na ang mga problema ng ating dila ay napakarami. Ang kasamaan ng ating dila ay napakarami. Kaya't kung babanggatin natin isa-isa ang mga ito, katotohanan kailangan natin ng muhadara. Pagkatapos ng muhadara ay muhadara na naman. Yani, kailangan natin ng maraming oras. Barakallahu fikum. وَقَدْ يَتَكَلَّمُ الْإِنسَانُ بِلِسَانِهِ وَعِنْدَهُ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَعِنْدَهُ مِنَ الْبَيَانِ. At maaaring magsalita ang isang tao na meron siyang kagalingan sa pagsasalita, meron siyang kagalingan sa pagpapaliwanag, walakinnahu la yastakhdimuhu fi ta'atillah. Subalit hindi niya ito ginagamit sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakunu al-insanu 'indahu min al-'i. At maaaring ang isang tao ay meron siyang depekto sa kanyang dila, sa kanyang pananalita. May depekto sa kanyang pananalita. La yuhsinul kalam. Hindi siya marunong magsalita. Hindi siya magaling sa pagsasalita. Walakinnahu la yatakallam illa bil kalamil haq. Subalit, hindi siya nagsasalita maliban na lamang
sa mga salitang katotohanan. Barakallahu fikum. Wala yasdur minhu illa al-haq, at walang nagmumula sa kanya ng mga salita maliban lamang na katotohanan. Fahadha al-lisan khairun min alafil alsina mimman yaqulul kadhib walau kana fasihan. At ang dilang yun ay mas mainam pa sa 1,000 mga dila kaysa sa mga taong nagsasalita ng kasinungalingan kahit pa sila ay marunong magsalita. Lihada Musa alayhi salatu wassalam da'a rabbahu qal. Kaya't si Musa alayhi salam ay naghingi, nagdua sa kanyang Panginoon. Sinabi niya, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ay yukadhibun. Kaya sinabi, nagdua si Musa alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhi Harun, at ang aking kapatid, huwa afsahu minni lisanan, siya ay mas magaling sa akin sa pagpapaliwanag. Fa arsilhu ma'iya, kaya isama mo siya sa akin, rid'an yusaddiqun, upang maging katuling ni Musa at maniwala kang Musa. Inni akhafu ay yukadhibun, dahil ako ay nangangamba na baka ako ay pagsinungalingan nila at hindi sila maniwala sa akin. Wa kana yad'u wahlul uqdatan min lisani, at nagdudua rin si Musa alayhis salam ng mga katagang wahlul uqdatan min lisani, tanggalin mo yung tali sa aking dila. Ito ay nangangahulugan na si Musa ay meron siyang konting depekto sa kanyang pagsasalita. Kaya nga kabilang sa kanyang mga dua, tanggalin mo ang tali, nangangahulugan na yung hirap sa kanyang pagsasalita, min lisani, sa aking dila. Fakana fi lisani shay'un min al-habas, dahil si Musa alayhis salam ay parang mayroong kabigatan, problema sa kanyang dila. Wa hadha min asli al-khilqa, at yun ay dahil sa ganun ang pagkakalikha sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu Allah ala dhalik. Wa dhakara as-sababu annahu bisababil jamrah allati akalaha. At nabanggit ang dahilan kung bakit ito ay nangyari kang Musa alayhis salam, dahil sa yung mga maliliit na bato na kanyang nakain. Wa hakadha fi ba'dhi kutub at-tafsir, at yun ang mga nabanggit sa ilan na mga aklat ng mga tafsir. Wa fi ba'dhi kutubi qisas al-anbiya, at ganun na rin ang nabanggit sa ilan na mga aklat ng mga propeta, yung mga history ng mga propeta, mga anbiya. Wa ma'a dhalik kana Allah azza wa jalla yaj'alu lisanahu yantaliqu 'inda ad-da'wa. At ganun pa man, ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niya sa dila ni Musa alayhis salam, yaj'al lisanahu, ginawa niya ang dila, ang pananalita ni Musa alayhis salam, yantaliq 'inda ad-da'wa, siya ay nagsasalita kapag siya ay nagdada'wa. Idha da'a ila at-tauhid, kapag siya ay nagdada'wa tungo sa pag-iisa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah istajaba du'aahu, dahil tinugunan na Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ni Musa alayhis salam. Qala qad utita su'laka ya Musa. At sinabi ng Allah, qad utiyat, na ibigay na sa iyo ang iyong hilihiling, o Musa. وكذلك أيضا في هذا الكلام يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من لسانه. At ganun na rin sa hadith nating nabanggit, wajib sa bawat Muslim ang iwasan niya ng sobrang pag-iwas mula sa kanyang dila. Alla yaqul illa al-khair, kama qala alayhi salatu wassalam, falyaqul khairan aw liyasmut. Barakallahu fikum. Na wag siyang magsalita maliban na lamang kabutihan. Kagaya ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan, siya ay magsalita ng kabutihan, aw falyasmut, or di kaya siya ay manahimik. Idha ma qala al-khair, qad yaqulu ash-shar. Kapag ang isang tao hindi siya nagsasalita ng kabutihan,
maaaring siya ay makapagsalita ng kasamaan. Qad yantiqu bi kalimati kufur, or maaaring siya ay makapagbanggit ng salita na dahilan upang siya ay maging kafir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadihi hiya a'zam afat al-lisan. Dahil ito ay isa sa pinakamalaking problema, kasamaan ng ating dila. An-nutqu bil kufri aw bisyirki aw bin nifaq. Ang pinakamalaking problema, kasamaan ng ating dila ay ang pagbanggit ng kufur, ang pagbanggit ng shirk, pambanggit ng nifaq. Hindi ibig sabihin nito na pabanggitin natin bagkus yung mga katagang sinasabi natin ay shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Salitang binabanggit natin ay kufur sa Allah subhanahu wa ta'ala or nifaq sa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر الله عز وجل كثيرا من كلام المنافقين والمشركين في كتابه. At nabanggit na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming salita ng mga munafiqin at ng mga musyrikin sa aklat na Quran. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hindi, bagkus ito ay salita na iyong sinabi. Lihada qala Allah azza wa jalla an ahli nifaq. Binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, sa mga grupo ng mga tao na mga munafiqun. Yaquluna la in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. At sasabihin ng mga munafiqun, kapag kami ay nakabalik sa Madina, la yukhrijanna, ipapalabasin ng pinaka nakakaangat sa amin si Abdullah bin Ubay bin Salul, yung leader ng mga munafiq. Papalabasin ng leader ng mga munafiq minha, mula sa Madina, al-adhal, yung pinakamababa. Ang tinutukoy niya, papalabasin niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa mga salita ng mga munafiqun. Wa hakadha qala an ahli al-kufur, at sinabi naman ng mga taong grupo ng mga kufur, wa laqad qalu kalimat al-kufur. Katotohanan sila ay nagbanggit, nagbigkas ng salitang kufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafaru ba'da islamihim, at sila ay hindi naniwala after nilang tinanggap ang Islam. Wa dhakara Allah annahum kanu yuqsimun billahi wa yahlifuna kadiban. At nabanggit din na Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga musyrikun, ang mga kufar, sila ay nangangako sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit kasinungalingan. Wa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu. Sila ay nangangako gamit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala silang sinabi. Wa laqad qalu, subalit katotohanan tunay na kanilang sinabi. Al-yaminul ghamus allati takunu sababan fi an yanghamisa sahibuha fi nari jahannam. Ang al-yamin al-ghamus, or ang pangangako sa isang kasinungalingan, ang pangangako sa isang kasinungalingan ay isa sa mga dahilan upang malunod ang taong nangangako sa kasinungalingan sa impyerno na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Fahdhar min lisanik fa ashaddu ma yu'aqabu alayhi al-insan hadha al-lisan yawm al-qiyamah. Kaya't umiwas ka sa iyong dila, dahil katotohanan ang pinakamalaking parusa upang maparusahan ang tao sa kabilang buhay, isa sa mga dahilan o pinakamalaking dahilan ay dahil sa kanyang dila. Wa kadhalika ma bayna fakhidayhi al-farj fahdhar min hadain, at ganun na rin ang nasa pagitan ng kanyang mga binti, at ito ang pribadong parte ng ating katawan. Fahdhar min hadain, kaya ikaw ay umiwas sa dalawang bagay na ito. Wattaqillaha fi nafsik. Bihada akhbar Allah aydan anil yahud. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن مريم. At ganun na rin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga Hudyo. وقالت اليهود, at sinabi ng mga Hudyo, si Uzair ay anak ng Allah. وقالت النصارى, at sinabi ng mga Kristiyano, Al-Masihu ibnullah, si Isa alayhi salam ay anak ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Dhalika qawluhum biafwahihim. Yun ang mga kataga, salita na binigkas ng kanilang mga bunganga, ng kanilang mga dila. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Hinahalin tulad nila ang kanilang mga salita sa mga salitang nauna sa kanila na nagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qatalahumullah. Puksain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anna yufakun. Papaano sila napariwara ng sobrang layo sa katotohanan. Fahada huwal kufru sarih. At yun ay halimbawa ng hayaga or prangkahang pagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Direct na pagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng binanggit ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Nisbatul walad wa idafatul walad ila Allah. Ang pag-uugnay ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang anak. Ang pag-uugnay ng isang tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak. Ito ay parang diretsuhang pagkukufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Malayo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagsasabi ng mga zalimun ng sobrang layo. Wa hakadha Aishatu lam taslam min alsinatil munafiqin. At ganun na rin ang ating nanay na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hindi siya nakaligtas mula sa mga dila ng mga munafiqun. Fadhakara Allah qissata ahli al-ifki wa ma qalahu fiha. Binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala ang kwento ng grupo ng mga taong kasinungalingan. Kung ano man ang sinabi nila at nabanggit din sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara Allah aydan ma qalahu al-munafiqun an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa akhbara annahum yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. At ganoon na rin ang nabanggit sa Quran na sinabi ng mga munafiqun tungkol sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabanggit ng mga munafiqun, nililin lang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglinlang sa kanila. Wa yaquluna fi anfusihim, at sinasabi nila sa kanilang mga sarili, laula yu'adhibuna Allah bima naqul. Bakit hindi tayo pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating sinasabi, sa ating binibigkas? Fahada huwa halu ahli nifaq. Ito ang sitwasyon ng mga munafiqun. Lam yarzuqhumullahu alqulub as-salima. Hindi sila binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalisay na mga puso. Razaqahumullahu alqulub al-maridah liannahum yastahiquna dhalik. Hindi sila, bagkus sila ay binigyan ng maruruming may mga sakit na mga puso dahil yun ang nararapat sa kanila. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Nung sila ay tumalikod at lumayo sa katotohanan, tuluyan silang nilayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa kanu yasifuna al-mu'minin bi ashaddil awsaf as-sayyi'ah. At ang mga munafiqun rin, dinidescribe nila ang mga mu'min. Dinidescribe nila ang mga mu'min sa mga masasama na mga katangian. Sa mga masasama na mga katangian. At kinakausap sila, sinasabihan sila ng mga salita. Bi alsinatin hidad, gamit ang matatalim nilang mga dila. Gamit ang kanilang matatalim na mga dila. Hadhihi laysat min sifati ahli iman. At ang ugaling ito ay hindi ugali ng mga taong may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yufarrig lisanahu lit-ta'ni fi ikhwanihi. Yufarrig lisanahu lisabbi ikhwanihi fi majalisi al-khasa aw al-'amma. Hinahayaan niya na ang kanyang dila ay magsalita ng masasamang salita sa kanyang mga kapatid. O di kaya magbibigkas, magsasalita ng mga bagay na hindi katotohanan sa kanyang kapatid. Walang pinagkaiba kung ito man ay pribadong upuan nila o ito ay pangmalawakan na pagsasama nila. Kagaya na lamang ng taong mga munafiqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ
فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, at kapag naramdaman nila na sila ay parang malayo sa anumang mga problema, malayo sa anumang kinakatakutan nila, kapag sila ay nasa mabuting kalagayan, salakukum, kakausapin nila ang mga mu'min. Kakausapin nila bi alsinatin hidadin, gamit ang mga dila nila. Gamit ang kanilang tinik ng kanilang dila, kahit ano ang masasama na pinagsasabi nila sa mga mu'minun. Ashihatan 'alal khair, at sila ay madamot sa anumang uri ng mga mabubuting mga gawain. Ito ang mga sitwasyon ng mga munafiqun. Barakallahu fikum. Kun miftaha khairin wa kun mimman yajma'ul kalimah. Kun mimman ya'muru bil ma'ruf wa kun mimman yansahu ikhwanahu fi sirri. Kaya't ikaw ay mapabilang sa mga taong susi sa kabutihan, kabilang sa mga taong iniisa ang kanilang salita, mga tao na kung saan nagtuturo ng kabutihan, mga tao na kung saan nagbibigay payo sa kanyang kapatid na pribado. Wa yuhibbu lahumul khaira kama yuhibbu li nafsi, at kinagugustuhan niya para sa kanyang mga kapatid ang kabutihan, kagaya na lamang ng pagkagusto niya ng kabutihan para sa kanyang sarili. Barakallahu fikum. Iyaka an takuna ka ahli nifaq alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. At wag na wag kang maging katulad ng mga taong munafiqun na kung saan sinisira nila ang anumang nasa kalupaan at hindi nila ito inaayos. Walladhina yu'dhuna ikhwanahum bil kalami wal hamzi wal ghamzi wat talmih wa bi al isharat. Kagaya ng mga taong sinisiraan, pinapasakitan nila ang kanyang mga kapatid gamit ang kanyang mga salita o gamit ang mga sinyalis kagaya ng mga mata o anumang mga bagay na kung saan ikakasama ng loob ng ating kapatid. Ma indahu tilka syaja'ah lian yakuna nasihan sadiqan fi nushi. Ang ganong uri ng tao, wala siyang lakas upang siya ay maging tunay na kaibigan na nagbibigay payo sa kanyang payo sa kanyang mga kapatid. Fala tajid min kalamihi illa maqalata su. Wala kang makikita sa kanyang salita maliban na lamang masasamang mga salita. Wala tajid fi majalisihi illa al-jahra bima la yanfa. At wala kang makikita sa pagsama sa kanya maliban na lamang yung paghahayag ng mga bagay na kung saan hindi makakatulong. Allah Azza wa Jalla amarna an naqula al-ahsan wal-hasan. Inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng magsabi ng pinakamainam at mainam na mga salita. Wa qulu lin-nasi husna. Sinabi ng Allah, at sabihin ninyo sa mga tao ang kabutihan. At sa isang talata, wa qul li'ibadi yaqulu allati hi ahsan. At sabihin mo sa aking mga alipin na sabihin nila ang yaong pinakamainam na mga salita. Inna syaitana yanza'u bainahum. Katotohanan ang syaitan ay gumagawa ng mga bagay upang ang kanyang mga alipin ay mawala sa tamang utos na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katotohanan ang syaitan sa isang tao ay tunay na kalaban, hayag na kalaban. Wa hadha lisan sakhirhu li talab al-ilm, sakhirhu li tilawati al-Quran, sakhirhu li dhikri hatta ta'tiya yawm al-qiyamah wa sahifatuka mali'atun bil hasanat. At ang dila na ito, gamitin mo siya sa pagsaliksik ng kaalaman. Gamitin mo ito sa pagbabasa ng Quran. Gamitin mo ito sa pag-alala hanggang sa ikaw ay darating sa Yawmul Qiyamah at ang iyong aklat, ang iyong kitab ng iyong mga gawain ay puno ng mga kabutihan. Unzur ila salaf kayfa talabul ilm wa kayfa ja'alu hadha al-lisan
lil khair wa li tahdithin nasi bis sunnah. Kaya tignan natin ang kalagayan ng mga as-salafu as-salih, kung papaano sila nagsaliksik ng kaalaman. Papaano nila ginawa ang kanilang dila sa pagsasabi ng kabutihan at pagtuturo sa mga tao ng sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakatabu ma afragu ma fi qulubihim ala alsinatihim. Sinulat nila ang anuman ang nasa loob ng kanilang mga puso, ang kanilang mga nalaman, ito'y kanilang nilabas at binanggit sa kanilang mga dila at sinulat nila sa kanilang mga aklat. Fakatabu wa afragu ma fi qulubihim ala alsinatihim. Nilabas nila ang anumang kaalaman ang kaalaman nila sa kanilang dila. Binigkas nila, sinabi nila ang lahat ng kanilang mga kaalaman. Thumma afragu ma fi alsinatihim, at nilabas nila ang anuman ang nasa kanilang mga dila. Yani, sinulat nila fi musannafatihim wa kutubihim, sa kanilang mga aklat, sa kanilang mga aklat. Wa ma zilna ila al-yawm wa nahnu nadrusuha wa naqra'uha wa nahfazuha. At hanggang ngayon ay patuloy tayong pinag-aaralan ang kanilang mga aklat, binabasa at sinasaulo. Walihada an-nabiyyu alayhi salatu wassalam qala li Mu'adh, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Fa akhadha bilisanihi qala kuffa alayka hadha. Kaya't sinabi niya kang Mu'adh alayhi salam sa isang mahabang hadith, nabanggit kung papaano makakapasok sa paraiso ang isang tao. At sa huling parte ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Hindi ko ba babanggitin sa iyo ang mga bagay upang maging kompleto ang lahat-lahat. Fa akhadha bilisanihi qal kuffa alayka hadha. At kinuha niya ang kanyang dila at kanyang sinabi, umiwas ka sa bagay nito sa inyong dila, mula sa pagsabi ng mga masasama, mga muharramat na mga salita. فَمُعَاذ مَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّنَا نُؤَاخَذْ بِمَا نَتَكَلَّمْ. Sa panahon na yun, barakallahu fikum, hindi alam ni Mu'adh na tayo pala ay sisingilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul qiyamah sa lahat ng ating sinasabi, na ating binibigkas. Tayo ay paparusahan at tayo ay bibigyan ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating dila. Sa panahon na yun, hindi alam ni Mu'adh ang ganun. Fasa'alahu ya Rasulullah, hal nahnu mu'akhadun bima natakallamu bih? Sinabi niya, tinanong niya ang Rasulullah, ya Rasulullah, tayo ba ay sisingilin na Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman ang ating binanggit? Faqala thakilat ka ummaka ya Mu'adh. At ang katagang ito ay kasanayan ng mga Arabo kapag sila ay nagugulat. Wahal yakubun nas fi an-nari ala wujuhihim. Makakapasok ba ang mga tao sa impyerno sa kanilang mga pagmumuka? O ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Makakapasok ba ang mga tao sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa kung anuman ang bunga ng kanilang mga dila? هذه النتائج والثمار هي التي تكون سببا لأن تتساقط الناس في نار جهنم بسبب ألسنتهم. At ito ang mga bunga, mga resulta na kung saan ng ating mga dila, na kung saan magiging dahilan upang mahulog ang tao sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga dila. فهذا الحديث عندما نقرأه ولا سيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. At ang hadith na ito, kapag ito'y ating binabasa, lalong-lalo na yung mga tao na may puso na nakikinig, may tenga na nakikinig at kumukuha ng kaalaman. يتعظ ويعتبر كلمة واحدة قد تتكلم بها تهوي بك في نار جهنم. Tayo ay makakapulot ng kaalaman sa isang salita na ating sasabihin,
dahilan upang ikaw ay makapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalima khabitha takunu sababan lil adhabi wa anta la tash'uru biha. Subhanallah. Salita na masama na kung saan magiging dahilan upang ikaw ay parusahan sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi mo alam kung ano ang salita na ito. Hadha dalilun ala annahu laysa sharatan an tash'ura bil kalimah ma dama annaka qasadtaha wa aradtaha wa atlaqtaha min lisanik. Ito ay patunay na hindi kailangan na alam natin ang ating sinasabi. As long as ito'y ating binigkas, ito'y ating sinabi at kinagustuhan na ating banggitin, fatahammal ma sayatika min dhalik. Illa man taballahu alayh. Kaya mararanasan ng tao sa kabilang buhay kung anuman ang bunga ng kanyang sinabi, maliban lamang sa nagtauba at binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Barakallahu fikum. Walakin akthar ma yatakallamu an-nas inma yakunu fi an-nas fi huquqin nas. Karamihan sa mga tao, sila naman ay nagsasabi sa karapatan ng kanilang kapwa-tao rin. Al-ghiba wan namima wa dhikrun nas bima yakrahun, kagaya na naman ng panlilibak, pagchichismis at pagbabanggit sa mga tao kung anuman ang hindi nila gustong mabanggit. An-nasu la yusamihun. Ang mga tao hindi sila nagbibigay kapatawaran. Yutalibuna bihuquqihim yawm al-qiyamah. Sinisingil nila ang kanilang karapatan hindi sa dunya, sa yawm al-qiyamah. Al-asl fi huquqin nas wal musyaha wal mutalabah. At ang original, ang asal, ang origin sa lahat ng rights ng kapwa natin tao ay ang pagkuha at ang pagsingil bi khilafi huquqillah, kabaliktaran sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ghafurur rahim, karim, rauf, ya'fu wa yasfah. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maawain, mapagbigay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay pagpapatawad. Walakin indama ta'ti wa khasmuka an-nas. Subalit kapag ikaw ay darating sa yawmul qiyamah at ang iyong kalaban ay kapwa natin tao, hadha igtabtahu wa hadha ta'antahu fi wa hadha shatamta wa hadha qadafta wa hadha akhadta malah. Ikaw nilibak mo siya, ikaw ay nagsabi sa kanya ng masama, ikaw siniraan mo ang kanyang dignidad, ikaw kinuha mo ang kanyang pera. Fahada ya'khud min hasanatik wa hada ya'khud min hasanatik wa hakadha hatta tafna hadhihi hasanat. Barakallahu fikum. Si fulan kukunin niya ang kabutihan mula sa iyo at si fulan kukunin niya ang kabutihan mula sa iyo hanggang sa ang mangyari maubos ang lahat ng kabutihan. Wasatandamu asyaddan nadam bisababi hadal lisan. At ikaw ay magsisisi ng sobrang pagsisisi dahil sa dila na ito. At darating sa yawmul qiyamah na kung saan hindi na makakatulong sa atin ang tinatawag na an-nadam. Was-suja' huwa man yansahu an-nas. At ang tunay na matapang ay yaong taong nagbibigay payo sa mga tao. ويتواصل معهم وينصحهم وينكر عليهم بأدب ورفق. Na kung saan nakikipag-usap kasama sila, nagbibigay payo sa kanila at nagbabawal kapag may nakitang kasamaan sa kanila, subalit ang pagbabawal na may kasamang mabuting pag-uugali. ويحرص عليهم ويحب لهم الخير. Sinasamahan sila, gusto sa kanila para sa kanyang mga kasamang kabutihan. ويوم القيامة هذا اللسان نفسه يشهد عليك بما اقترفته أيها المذنب. At sa yawmul qiyamah, barakallahu fikum, ang dila na ito ay sasaksi laban sa atin, laban sa iyo, sa kung anuman ang nabanggit ng mga dila na ito o ikaw na gumagawa ng kasamaan. Kama qala Allahu
yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. At sa araw na kung saan sasaksi laban sa kanila ang kanilang mga dila, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa sa kung anuman ang kanilang ginawa. Fayakhtimullahu ala fiik wa tatakallam kadhalika al-aydi wa tashhadu al-arjul. Kaya't sa araw na yun, magsasalita ang ating dila ay pipigilan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kontrol. Pagkos bibigyan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, kakayahan na magsalita. At magsasalita rin ang mga kamay at magsasalita rin ang mga paa. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ay annaha tantiqu bima fa'alta wa bima fid dunya. Araw na sasaksi sa inyo ang inyong mga dila sa kung anuman ang nabanggit ng iyong mga gawain dito sa mundong ibabaw. Wa aydihim, at ang kanilang mga kamay bima fa'alat min batash, kung anuman ang ginawa ng kamay sa pagkuha. Wal arjul bima fa'alat min mashin, at ng paa sa kung anuman ang nagawa nila sa paglalakad. Wa kullu dhalika bima fa'alat min ma'asi wa mukhalafat, at ganun na rin sa lahat ng mga kasamaan at pagsuway na nagawa ng mga parte ng katawan na ito. Idhan, هذه كلمة مختصرة تعليقا على هذا الحديث وهو حديث عظيم. Kaya't ito ay maikling payo lamang bilang pagbibigay paliwanag sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakilang hadith. وأنصح إخواني أن يكثروا من قراءة هذه الأحاديث التي فيها من الخير وفيها من التذكير والتذكر حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا. At panghuling sinabi ni Sheikh Hafizahullah, pinapayuhan ko ang aking mga kapatid ang pagpaparami ng pagbabasa ng ganitong mga hadith na kung saan merong napakaraming kabutihan, merong mga bilang pag-aalala sa atin at pagbibigay alala sa iba, hanggang upang hindi tayo malagay sa sitwasyon ng mga nauna sa atin. At yun ang pag-translate natin sa salita mula sa payo ng ating Sheikh. Wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ay yarzuqana al-ikhlas fi jami' amalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.